May isang bagay sa mundo na halos hindi ka panipaniwala ang halaga. Ito ang pinakamahal na gamit sa buong mundo na kahit pagsamasamahin mo ang yaman ng buong mundo, hindi ito mabibili. Ano nga ba ang bagay na ito? May isang bagay sa mundo na halos hindi ka panipaniwala ang halaga. Hindi ito ginto, hindi ito diamante, at hindi rin pinakamahal na bahay o sasakyan. Ito po ay tinatawag na antimatter. Sa larangan ng siyensya, ang antimatter ang kabaligtaran ng ordinaryong matter na bumubuo sa lahat ng nakikita natin, mula sa ating katawan hanggang sa mga bituin sa kalangitan. Ang bawat particle na meron tayo ay may katapat na antiparticle. Ang electron ay may positron at ang proton naman ay may antiproton. So pare-pareho po silang mass pero magkakaiba ang charge. Ang nakakagulat kapag ang matter at ang antimatter ay nagkita, hindi sila basta nagsasama. Sila po ay naglalaho. Sa prosesong ito na tinatawag na annihilation, ang kanilang buong mass ay nagiging pure energy. So wala pong nasasayang, walang natitira. Lahat po ay nagiging liwanag at enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit kahit napakaliit na dami ng antimatter ay kayang maglabas ng napakalakas na energy. Mas malakas pa po ito sa mga malalakas na pagsabog sa ating mundo. So ibig sabihin lang po yan mga kapatid, kapag yung matter at yung antimatter ay nagsama, ito po ay sasabog. So delikado po siya. So dahil po dyan, ang antimatter ay tinuturing na pinakamahal na bagay sa buong mundo. Tinatayang aabot sa humigit kumulang na $62.5 trillion ang halaga ng 1 gramo ng antimatter. Opo mga kapatid, per gramo ang kanyang presyo. Mas maliit pa sa isang kutsarita. So mga kapatid, bakit ganitong kamahal yung antimatter na ito? Una mga kapatid, napakahirap po kasi nitong gawin. Hindi ito basta-basta nakukuha sa kalikasan o nahuhukay sa lupa. Ginagawa lamang ito sa mga high-tech na laboratory gamit ang malalaking makina na tinatawag na particle accelerators. Sa mga makinang ito, ang mga particles ay pinapabilis hanggang halos umabot sa bilis ng liwanag at saka pinagbabangga. Sa banggaang iyon, lumalabas po ang antimatter. Pero mga kapatid, napakaliit lamang ng dami noon. Hindi po ito aabot ng kilograms at hindi rin po ng gramo, kundi mga atoms lamang at mas maliit pa dito. So ang paggawa nito ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya, napakalaking gastos at napakahabang panahon at proseso. Kung pagpapatuloy po ang kasalukuyang teknolohiya, aabot ng milyong-milyong taon bago makabuo ng 1 buong gramo. Ngayon, hindi lamang po paggawa ang problema dito. Ang pag-iimbak ng antimatter ay isa ring napakalaking hamon. Dahil kapag ito po ay dumikit sa kahit anong ordinaryong matter, kahit po sa hangin, sa metal o sa balat, agad po itong sasabog. Kaya hindi po ito pwedeng ilagay sa kahit anong lalagyan. Kailangan itong ilagay sa vacuum at panatilihin gamit ang mga magnetic fields na parang invisible cage. So kailangan po ito ng espesyal na lalagyanan, hindi po ito basta-basta. So isang maliit na pagkakamali lamang, mawawala ito sa isang iglap kasama ang paglabas ng napakalakas na enerhiya. So dahil po dito ang antimatter ay hindi lamang mahal gawin, kundi mahal din itago at pag-aralan. Sa kabila po ng lahat ng ito, ang antimatter ay may gamit din. Halimbawa na lamang po sa larangan ng medisina, ginagamit po ang mga positrons sa PET scan upang makita ang loob ng katawan. Para mas malaman pa kung anong meron dito at para malaman pa kung anong sakit meron ng isang tao. Sa larangan naman po ng siyensya, ginagamit ito upang mas maintindihan ang pinagmulan ng universe. Para mas pag-aralan pa po kung ano yung nasa labas ng ating mundo. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng lahat ng kamanghamanghang katotohanan tungkol sa antimatter, may isang mas malalim at mas makapangyarihan na katotohanan na dapat nating malaman. Kung yung antimatter po ay napakamahal, trilyon ng halaga kahit 1 gramo lamang, may isang mas mahal pa po rito. At ito po ay hindi nasusukat ng pera, hindi po ito nasusukat ng siyensya, at hindi kailangan likhain ng tao. Ito po ay yung kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Ayon po sa Biblia, ang kaligtasan ay hindi nabibili ng pilak o ginto. Hindi po ito kayang bayaran ng kahit gaano kalaking halaga sa pera. Sa halip, ito po ay tinubos ng isang bagay na mas mahal pa sa lahat. Ito po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin yung 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. So mga kapatid, yung pinantubos po sa mga kasalanan po natin at para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, yan po ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So wala pong katumbas yung halaga niyan. Kahit po ginto, pilak o pinakamahal na bagay sa mundo na ito,
Yun na nga po yung antimatter. Ibig sabihin po niyan, ang kabayaran para sa kaligtasan ng tao ay hindi material na bagay, kundi buhay mismo. Isang banal at walang kasalanang buhay ang ibinigay upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas. Kung isipin po natin, kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng kayamanan sa mundo, ginto, diamante, teknolohiya at kahit yung antimatter pa, hindi pa rin po ito sapat upang tumbasan ang halaga ng isang kaluluwa. Ngayon mga kapatid, ito yung pinaka nakakamangha dito. Kung susukatin po natin yung halaga ng kaligtasan, sabi nga po natin, wala pong bagay o kayaman, wala pong yaman sa mundo na ito ang makakatumbas doon. Pero ang pinakamaganda po dito, kahit napakamahal po ng kaligtasan na galing sa ating Panginoong Diyos, ibinigay po ito ng Diyos sa atin ng libre. Hindi po ito binebenta. Hindi po ito pinaghihirapan. So hindi po tayo mahihirapan para makuha yung bagay na ito tulad na lamang ng antimatter. Ito pong napakamahal na kaligtasan na ito na inaalok sa atin ng Panginoong Diyos, ito ay isang regalo. Ito po ay isang biyaya. Isang bagay na tinatanggap, hindi po pinagbabayaran. Basahin po natin yung Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa mundo po natin na ito, halos lahat po may presyo. Halos kailangan bilhin mo. Halos wala nang libre. Sa mundo na ito, bago ka makakain o bago ma-enjoy ang isang bagay, kailangan mo magtrabaho. Kailangan mong kumita. Kailangan mong makaipon para ikaw ay makabili. So, kailangan mong magsumikap at magpakahirap para makamit mo ang iyong pangarap. Pero mga kapatid, ang kaligtasan, hindi po ganyan. Hindi mo ito kailangan pagtrabahuhan. Hindi mo ito kailangan pag-ipunan. At hindi mo ito kailangang bilhin. Ito po ay kailangan mo lamang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi kung meron pong bayad yung kaligtasan o kaya man po yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, sigurado mahihirapan tayong mabuhay sa mundo na ito. Pero salamat na lamang sa biyaya ng ating Panginoong Kristo dahil sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Nakamit po natin ito ng libre at hindi na natin ito kailangang bayaran. Ganyan po tayong kamahal ng ating Diyos. Libre po yung kaligtasan na sobrang mahal. So dito po natin mas makikita yung mas malalim na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Isipin nyo na lamang po ito, kung yung antimatter na nagkakahalaga ng trilyong-trilyon at halos imposibleng makuha, pero mga kapatid, yung kaligtasan na mas mahal pa dito ay inialok po sa atin ng walang bayad. Kumbaga, ito po ay libre. Hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil mayaman tayo, hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil mahal tayo ng ating Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit merong salitang biyaya. Ang biyaya po ay hindi mo pinaghihirapan. Hindi mo ito nakuha dahil mabuti ka o perpekto ka. Nakuha mo ito dahil merong nagmamahal sa iyo ng higit pa sa iyong pagkukulang. Kung kayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo ng buong puso at buong pananampalataya, kayo na po ang pinakamapalad sa buong mundo. Kasi mga kapatid, wala man sa inyo yung pinakamahal na bagay sa mundo na ito, na yun nga sinasabi nila yung antimatter, pero nasa inyo naman po yung kaligtasan. Ito po yung libre at yung pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Kaya mga kapatid, ibahagi nyo po yan sa inyong mga kakilala at lalo na po sa inyong mga mahal sa buhay. Nang sa ganon, makamit din po nila yung pinakamahal na bagay sa buong mundo na ito. Yan po yung kaligtasan na mula sa ating Panginoong Kristo.